Good morning mga idol. For today's vlog ay gagala nga tayo sa Subic. Yes, tama ka. Subic Bay, Olongapo. Kapag sinabing Olongapo, sobrang makasaysayan nga ang lugar na ito. Hindi sa akin, kundi sa aking Airpat. Yes, kay Airpat. Shoutout sa iyo, Airpat. Dati kasi, naalala ko nung bata pa ako, si Airpat dito siya nagtatrabaho sa Olongapo. Nung nag-ooperate pa yung tinatawag nilang American base dito o yung tinatawag na naval base. Basta, kampo ng mga sundalo. Tapos maraming mga Amerikano. Mga ganun yung kwento sa akin nung bata pa ako. So mga idol, this is our first destination. Walang iba kundi ang SM Olongapo. Pasensya na kayo, hindi ko nadala yung aking vlogging camera. Kasi nga, nakalimutan ko kakamadali. Kaya cellphone lang ang aking dala. Sobrang hirap mag-vlog kasi nga ako yung nagdra-drive, walang humahawak ng cellphone ko. Abala sila sa loob ng sasakyan, kumakain, nagkukwentuhan. Kaya ito ngayon ako, pabirol-birol lang kung ano yung... You need that one? Yeah. Where is mom? Napatuloy kami dito tuloy sa loob ng SM para bumili ng kanilang konting school supplies. Sabi ko sa kanila, sige, damputin ninyo, piliin ninyo kung ano yung inyong pangangailangan sa paaralan. At pagkatapos niyan, manalangin tayo kung sino yung pwedeng mag-sponsor niyan. At sumagot agad si Lord, yun nga, may nag-sponsor nga. Thank you, Lord. Medyo nagtagal nga kami dito. Siyempre, lakad dito, lakad doon, pili dito, pili doon. Hindi sila magkanda o gaga kung ano talaga yung kanilang dadamputin at kung ano talaga yung kanilang pangangailangan sa school. At ito, ginawa ng playground yung SM. Dito sila masaya sa loob ng SM. Kaya masaya na rin ako. Makalipas ang 2 dekada, hindi pa rin sila tapos mamili. Ewan ko nga ba bakit sila ganyan. At gutom na rin kami. Ganyan yung mukha ng gutom mga idol. Kalahating oras na lang mga idol ay magtatatlo oras na kami dito sa loob ng SF at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tapos mamili. Sabi ko sa kanila, bilisan ninyo dahil magsasarado na yung SM. At ito na nga, natapos na rin sa wakas. Yay, kainan na! Hinihintay lang namin yung ibang mga nag-CR dyan. Grabe, sobrang tagal. At bago kami kumain, napadaan muna kami dito sa Kettle Corn. Siyempre, bumili ng pampasalubong. At ito nga pala mga idol, yung food court ng SM Olongapo. Yan ang food court. Sabi ko sa kanila, kain lang tayo saglit and then pagkatapos natin kumain, pasyalan natin yung Subic Bay. At tapos na nga kaming kumain, tapos dumiretso na kami ng Subic Bay. At ito nga pala mga idol, pagka pupunta kayo ng Subic Bay, pasensya na kayo, hindi ko kasi nakuhanan kung saan ako dumaan eh. Pero, wag na wag niyong kakalimutan mag first stop, first to go dito sa loob ng Subic. Ito pala yung pasyalan nila Airpat noong araw. Halos wala na rin ako matandaan kasi bata pa ako noon eh. Siguro mga 2 o 3 taon simula nung umalis kami dito sa Olongapo. Tapos nag-transfer na kami ng Bulacan at doon na kami lumaki. And then pagkatapos kami nag-transfer ng Bulacan, nag-transfer na kami ng Tarlac. Alam niyo mga idol, buhay na buhay pa rin itong lugar na ito. Kasi dito maraming mga nagja-jogging at may mga ibang lahi pa rin ako mga nakikita dito. Marami pa rin mga nagpipiknik dito na pamilya kasama yung mga bata, kasama yung kanilang lolo, kasama yung kanilang lola. Basta every Saturday o Sunday siguro marami nagpa-family day dito eh. Tapos tinanong ko si Airpat, itong flagpole na to matagal na daw talagang nakatayo dito yan. Nakatayo itong malaking flagpole na ito na nakaharap doon sa dagat ng Subic Bay. Tapos mga idol, sabi pa ni Airpat, itong kanyon na to na nakaharap doon sa dagat ng Subic Bay, matagal na rin daw palang nakatayo yan. Ngayon mga idol, itong 2 barko na to, hindi ko alam kung gumagana ba to o nag-ooperate pa hanggang ngayon. Basta sa mga nakakaalam niyan, i-comment nyo na lang below kung ano talaga yung ibig sabihin ng 2 barko na yun na nakapark. At dati, tinanong ko si Airpat, sabi ni Airpat, dati daw may boardwalk dyan. At yung boardwalk na yun na nakatayo ay ayun yung mga nilalakaran ng mga tao papunta doon sa dagat. Ang tanong, bakit kaya nawala yung boardwalk dito? Siguro sobrang katagalan na rin at nasira na rin ng alon. Sobrang payapa pa rin ngayon ng Subic Bay at malinis. Siguro disiplinado pa rin ng mga tigagapo. At kung maoobserbahan ninyo dito sa may street na yan, maraming mga naglalakad, tumatakbo at nagja-jogging at nagbabike na rin syempre. Sana magkaroon din ng ganyan ng Bataan na kung saan pwedeng mag-picnic at pwedeng mag-exercise ang pamilya. At syempre, hindi nyo na itatanong, ang Bataan ay mayaman din naman sa karagatan. Kaya naman mga idol, kung malapit ka lang dito sa Subic Bay, Olongapo, pasyalan mo naman. Paano yan mga idol? Dito nga lang pala umikot yung aking vlog. Sana nag-enjoy ka. Thank you for watching and God bless you all. Bye-bye!